Sa buong Metro Manila, Pasay City raw ang may pinakamataas na level ng air pollution base sa datos ng EMB o ng Environmental Management Bureau. Karaniwang nagdudulot ng respiratory diseases ang polusyon sa hangin. Hindi na nga raw katakatakang maraming tauhan ng MMDA o ng Metropolitan Manila Development Authority na madalas sa kalsada ang nagkakasakit. May report si Sherry Ann Torres. Sakit sa ulong traffic sa Metro Manila, malaking bahagi raw ng sanhi ng polusyon sa hangin. 80% kasi ng air pollution ang nagmumula sa mga sasakyan, ayon sa Environmental Management Bureau o EMB. Sa pinakahuling datos na nakuha ng Environmental and Management Bureau, lumalabas na itong bahaging ito ng Pasay City, yung merong pinakamataas na level ng air pollution dito sa Metro Manila. Maliban kasi sa walang tigil yung dating dito at alis ng mga sasakyan at mga tao, pinakamalala raw ang air quality sa Pasay City na may antas na 78 sa particulate matter 10 o yung uri ng polusyong pwede magdulot ng upper respiratory problem. Paglilinaw ng EMB, mataas man ang air pollution sa Pasay, pasok pa rin naman daw ito sa 150 PM10 minimum standard. Kaya masasabing okay pa rin ang hangin sa syudad. Pero, you are below the standard, you should maintain. Kasi ang goal ng Clean Air Act is to achieve and maintain clean air. So, when you say clean, to achieve clean air, kagaya niyan, mataas ka, dapat gawa ka ng mga air pollution control measures. Aminado ang Pasay City Environment and Natural Resources Office na may problema sila sa polusyon. Pero may kinakamada na raw silang air management plan. No burning of waste, definitely no burning of waste. Avoid having to do charcoal. We also teach the children to go to the barangay officials whenever they see burning garbage. Samantala, sumusunod sa Pasay City na may mataas na level ng PM10 ang Pasig, Taguig, Mandaluyong at Valenzuela. Pinakaapektado ng polusyon ang mga nagtatrabaho sa kalsada, gaya na lang ng mga tauhan ng MMDA. Sa 2013-2014 annual physical exam ng mga tauhan ng MMDA, 664 personnel daw ang nakitaan ng senyales ng respiratory disease tulad ng tuberculosis. Dumami rin daw ang nagpapatingin sa kanilang klinika na may ubo, sipon, paninikip ng dibdib at iba pa. Pinaglilive ko siya ng at least 1 month para makapag-rest, kumbaga makapag-recuperate talaga. Ang street sweeper na si Juliet, maliban sa paglalagay lagi ng tuwalya sa likod at pag-inom ng vitamins bago magtrabaho, may isa pa raw hindi nakakalimutang gawin. Nagtatakip po ka naming panyo sa mukha namin. Kabilang sa nakikitang hakbang na EMB para mabawasan ng air pollution sa Metro Manila ay ang pagkakaroon ng rerouting plan at anti-smoke belching campaign sa mga sasakyan at pagtatanim pa ng mga halaman. Sherry Ann Torres, GMA News.